Dad, nasan po ang mommy namin? Tanong nga ni Marie. Sama nga niyang si Marco. Naibaba ni Marco ang kanyang cellphone at binalingan nga ang dalawang batang nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga batang ito ay sina Maria at Marian, ang kambal na anak na nga ni Marco. Isang single dad si Marco dahil iniwan nga siya ng ina ng mga bata pagkatapos nga nitong maipanganak, ang kambal. Sinubukan nga siyang hanapin ni Marco pero ika nga nila, mahirap hanapin ng taong ayaw naman magpahanap. 6 na taon na nga ang nakakalipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayang aminin ni Marco sa mga anak niyang iniwanan sila ng ina nito. Ayaw niya kasing masaktan ng mga anak at ayaw nga niya namang sabihin sa mga bata na patay na nga ang ina kahit hindi naman talaga. Nainggit po ako sa mga classmates namin eh. May mommy po sila tapos kami po ni Marie wala po. Nakangusong saad nga ni Marian. Sino namang nagsabing wala kayong mommy? May mommy kayo at malapit niyo na nga siyang makita eh. Sabi pa nga ni Marco. Alam ni Marco sa kanyang sarili na walang katotohanan ng kanyang sinabi sa mga bata. Pero may naisip nga siyang solusyon para hindi na nga maging malungkot pa ang mga anak niya. Kasalukuyan siyang naghahanap nga ng babaeng magpapanggap na ina ng mga bata habang hindi pa nga siya handang aminin ang katotohanan sa kanila. Talaga, Daddy? Magkakaroon na po kami ng mommy? Yay! Sigaw nga ni Marian at excited pa nga. Humagigik ang dalawang bata at tumakbo papalapit kay Marco. Saka nga siya niyakap ng mahigpit ng mga to. Iniwan na nga muna ni Marco ang mga bata sa mga yaya nila dahil pupunta nga siya sa restaurant na pagmamay-ari nga niya para makipagkita nga sa isa niyang kliyente. Isang tanyag at sikat nga na businessman si Marco at marami nga itong pinapatakbong negosyo. At isa na nga doon ang lumalagong restaurant niya na pinakauna nga niyang naging negosyo noong college pa nga lang siya. Nang pumasok nga si Marco sa restaurant, nagkakagulo nga ang lahat ng staff at nagtutulakan pa nga sa kung sinong magsaserve nga para kay Marco. May pagka-stricto kasing boss si Marco at nakaka-intimidate nga ang presensyang dala nga nito. Isang staff ang nagdala kay Marco ng isang bakanteng mesa. Karina, kunin mo na yung order ni Sir Marco. Utos nga ni Wilma, sabay siko nga kay Karina. Nanlaki naman ang mata ng waitress na si Karina at mabilis na umiling. Sige na Karina, para na rin makilala ka ni Sir. Gihit pa nga ni Wilma. Bagong waitress kasi si Karina sa restaurant kaya hindi pa nga nito kilala si Marco. At ito rin ang unang beses na nakita nga niya si Marco. Nakakatakot eh. Pagtanggi nga ni Karina. Nabalitaan niya kasi ang pagiging stricto at masungit nga ni Marco kaya natatakot siyang lapitan ito at ayaw rin niyang mapagalitan kapag nagkamali siya. Ganito na lang. Akong kukuha ng order ni Sir Marco tapos ikaw magsiserve. Suwestyon pa nga ni Wilma. Magpo-protesta pa nga sana si Karina kaso tinalikuran na nga siya ng katrabahong si Wilma. Namumutla nga niyang pinanood si Wilma. Nabala sa pagguha nga ng order ni Marco. Nabudol ata ako ni Wilma. Mas madali pa nga atang pagkuha ng order kaysa pagdala ng pagkain. Paano kung matapilok ako tapos makabasag? Nangihinayang pa nga nasabi nga ni Karina at nagsimula na ngang magdasal sa kanyang isipan. Habang niluluto pa nga ang pagkain in order ni Marco, chinicheer naman ni Wilma si Karina. Kaya mo yan girl, huwag kang talagang magkakamali, lalo na at present ngayon si Sir Marco, baka maging last day mo to. Bilin pa nga ni Wilma. Hihimatayin ata ako sa sobrang kaba, bulong naman ni Karina. Humagalpak nga ng tawa si Wilma. Mag-smile ka lang. Sagot nga ni Wilma. I-cheer nga niya ito pagkatapos nga niyang takutin si Karina. Paano ako makakangiti sa lagay na to? Tinakot-takot mo pa ako. Maiihina ata ako sa panty ko sa sobrang kabe. Simangot nga ni Karina. Inabot naman ni Wilma ang tray kay Karina. I-serve mo na kay Sir. Ani nga ni Wilma. Huminga muna ng malalim si Karina bago dahan-dahang naglakad papunta sa table ni Marco. Akmang ilalapag na nga sana ni Karina
ang tray sa mesa nang bigla namang bumangga ang paa niya sa paa ng bakanting upuan at naitapon nga ni Karina ang tray. Nang magangat nga siya ng tingin, bumungad nga kaagad sa kanya ang mukha ni Marco na puno ng tumilapon na pagkain. Nanlaki ang mga mata ni Karina at nagmamadaling kumuha ng tissue. Pupunasan na nga sana niya si Marco, kaso biglang hinawi ni Marco ang kamay niya. Galit na binalingan nga ni Marco si Karina. Sir, I'm sorry po talaga. Sorry po. Sir, pagpasensyahan niyo na po si Karina. Bago pa lang po kasi siya dito eh. Pagdepensa naman ng manager na bigla na nga lamang sumulpot sa tabi ni Karina. Pakailam ko kung baguhan niya siya. Hindi niya ba ako kilala? Dapat nag-iingat siya sa kahit na kaninong customer. Paano kung sa customer natin to nangyari? Galit na sinabi nga ni Marco. Kilala po kita sir. I'm sorry po talaga. Nahihiyang sagot nga ni Karina at maluha-luha na nga. Dinumihan mo na ang mukha ko, pati na rin damit ko. Alam mo bang may meeting ako ngayon? Dito mismo, pero mukhang makakancel pa dahil sa'yo. Asik pa nga ni Marco. Hinawakan nga ni Karina ang braso ni Marco at sabay sabing, Sir, sorry po talaga. Sana hindi mo ako tanggalin sa trabaho ko. Kailangan ko po kasi ng trabaho kong to, sir eh. Nakikiusap po ako. Sana maawa ka po sa akin. Gaano katagal ka na bang nagtatrabaho dito? Usisa pa nga ni Marco. Magdadalawang linggo pa lang po. Saad pa nga nito. Ibigay mo na ang sweldo niya at paalisin mo na siya dito sa restaurant ko. Mariing sabi nga ni Marco at naglakad na nga paalis. Sir, wait! Sigaw ni Karina at mabilis na hinabol nga si Marco palabas. Dinaig pa nga niya ang kabayong makikipagkarera dahil nga sa bilis nga niyang tumakbo. Sir, sandali lang! Sigaw nga ulit ni Karina. Tumigil nga si Marco sa paghakbang at seryosong nilingon si Karina. Sir, wag niyo po akong tatanggalin. Kailangan ko po ng pera kaya kailangan ko po talaga ng trabahong to eh. Baon na baon po talaga ako sa utang eh. At kapag tinanggal niyo po ako, baka maibaon po ako ng buhay sa lupa kapag hindi ko nabayaran yung mga utang ko. Gagawin ko po lahat. Lahat po ng gusto mo. Basta wag mo lang po akong tatanggalin. Mahabang paliwanag pa nga ni Karina. Biglang lumuhod pa nga sa harapan ni Marco. Gagawin mo lahat? Tanong nga ni Marco. Nag-angat naman ang tingin sa Karina sa kanya. Opo sir. Basta wag lang po yung illegal na gawain ha. O kaya yung may pagkabastos. Ginaji po ako, Sir Marco. Determinadong sabi pa nga ni Karina. Tumayo ka. Hindi ako santo para luhuran mo. Utos naman ni Marco. Kaagad namang tumayo si Karina. Be my wife. Biglang sabi nga ni Marco. Nalaglag na nga lamang ang panga ni Karina at napatulala kay Marco. Po? Tanong nga ni Karina para siguraduhin kung tama ba ang narinig niya. Ang sabi ko, pumayag kang maging asawa ko. Paliwanag nga ni Marco. Asawa? As in, asawa mo? Teka po, bakit sir? Sunod-sunod na tanong nga ni Karina. Kailangan ko ng isang babaeng magpapanggap bilang mommy ng mga anak ko. At sa tingin ko ikaw ang babaeng hinahanap ko. Huwag kang mag-alala dahil babayaran kita ng malaking pera. Ani pa nga ni Marco. Asawa? Tapos mommy ng mga anak mo? Nako, ayoko po ah. No offense po pero hindi kita type sir at wala po kong alam sa pagiging nanay. Pagtanggi nga ni Karina. Babayaran kita ng 500,000 kada buwan at ako na rin mismo ang magbabayad sa lahat ng utang mo. Pangeenggahan niyo nga ni Marco. Lahat? As in, lahat-lahat po? Tanong ni Karina. Oo, magkano ba ang utang mo? At babayaran ko. Sagot ka ni Marco. Wow, 500,000 a month para lang pagpapanggap bilang nanay ng mga anak mo. Masyadong malaking halaga ata yan. Komento nga ni Karina. Ano, papayag ka ba o hindi? Inip na tanong na nga ni Marco. Mukha akong pera sir eh, kaya sige na, game na po ako dyan. Nakangising sagot nga ni Karina. Ibigay mo sa akin ang number mo pati na rin ang full name at address mo. Pupuntahan kita bukas.
kaya wag kang umalis sa bahay mo mismo. Ani nga ni Marco. Kumuha na nga ng dali-daling ng ballpen at papel si Karina saka isinulat nga ang lahat ng impormasyong hinihingi nga ni Marco saka ito binigay sa lalaki. Goodbye, hubby! Paalam pa nga ni Karina na tila nag-iba nga ang mood. Iritado nga siyang nilingon ni Marco. Hubby? Diba sabi mo asawa mo na ako ngayon? Di hubby na kita. Pabirong sabi pa nga ni Karina at tinalikuran na nga si Marco. Hindi mo ko kailangang tawagin ng ganyan. Reklamo pa nga ni Marco pero hindi na nga ito narinig pa ni Karina. Kinaumagahan, nanatili na nga lamang si Karina sa kanyang maliit na bahay dahil iyon ang napag-usapan nga nilang dalawa ni Marco. Kanina pa nakasilip sa bintana si Karina at hinihintay ang pagdating ni Marco. May humintong sasakyan sa labas ng bahay niya kaya mabilis nga siyang tumakbo palabas ng bahay para salubungin ang pagdating ni Marco. Magandang umaga po, Sir Marco. Akala ko po hindi na kayo darating at akala ko rin po aatas ka na po sa napag-usapan natin. Excited pa nga na bati nga ni Karina. Kailangan mo nang magsimula ngayong araw. Ngayon na kita pakikilala sa mga anak ko kaya mag-impake ka na. Sagot nga ni Marco. Mag-iimpake? Bakit po ako mag-iimpake, sir? Kunot noong tanong nga ni Karina. Magmula ngayon, titira ka na sa mansyon ko para makasama ka ng mga bata. Sagot nga ni Marco. Teka naman po. Ibig sabihin nun magli-live-in tayo? Dalagang Pilipina po ako, sir. Ayokong tumira sa bahay ng isang lalaki na hindi ko naman po asawa at hindi ko naman po mahal. At saka, FYI lang po. Virgin pa po kasi ako, sir. Depensa pa nga ni Karina. Napatawa nga nang bahagya si Marco pero hindi niya pinahalata. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita type, kaya hindi kita pag-iinteresan. Wala akong gagawing masama sa'yo at sa ibang kwarto ka matutulog. Ani nga ni Marco? Tito, para hindi na nga siya mag-alala pa. Gaano po pa katagal ang pagpapanggap ko? Usisa pa nga ni Karina. Hanggang sa handaan na akong ipaliwanag sa mga anak ko na matagal na nga silang iniwan ng mami nila. Tugon nga ni Marco. Bakit hindi niyo na lang po aminin sa kanila ang totoo para hindi na rin po kayo magsinungaling sa kanila? Suwestyon pa nga ni Karina. Masyado pa silang mga bata para malaman to. Ayoko masaktan sila. Ani pa nga ni Marco. Kaya mas pinili mong magsinungaling? Gate pa nga ni Karina. Na tila nakokonsensya nga sa kanyang gagawin at nangongonsensya nga rin kay Marco. Bakit ba ang dami kong sinasabi? Tatanggapin mo ba ang trabahong to? Maghahanap na lang ako ng iba. Iritadong sabi nga ni Marco. Joke lang, sir. Di ka naman mabiro Mag-iimpake na po ko. Pagbawi nga ni Karina at kumaripas na nga ng takbo, papasok nga sa bahay niya para mag-iimpake na. Bumalik naman si Marco sa kotse para doon na nga lamang hintayin si Karina. Tama ba talaga tong gagawin ko? Magiging instant mommy ako. Tapos wala naman akong alam sa mga bata. Tapos, virgin pa ako. Tanong nga ni Karina sa kanyang sarili habang nakaharap nga sa salamin. Bahala na. Sayang rin kasi yung perang ibibigay niya Kailangan ko lang namang umarteng nanay ng mga bata. Kaya ko to. Kapit sa patalim na talaga. Dagdag pa nga ni Karina at hinila na nga ang maleta niya palabas ng bahay. Nakangising pinanood nga ni Marco si Karina na nahihirapang hilain ang kanyang maleta. Tumigil sa paglalakad si Karina at napatingin nga kay Marco na parenteng nakasandal sa hood ng kanyang kotse. Biglang napakagatlabi na nga lamang si Karina dahil nga sa ganda ng view niya. Parang isang modelo si Marco dahil sa ganda at kisig ng kanyang tindig. Napakalakas rin ang apil nito at talaga namang ubod ng gwapo, hindi maiwasang mamangha ni Karina. Tititigan mo na lang ba ako o ipapasok mo na yung maleta mo? Humalukip-kip pa nga na saad nga ni Marco. Napanguso nga si Karina. Ang bigat kasi wala ka bang balak tulungan man lamang ako? Be gentleman naman, boss. Sagot naman ni Karina. Napakunot noo pa nga
Si Marco, boss mo pa rin ako, kaya hindi mo dapat ako inuutusan. Masungit nga niyang saad. Pero asawa mo na ako ngayon, kaya dapat ako na ang boss mo. Ang misis dapat ang palaging nasusunod. Yun na po yung isa buhay niyo dahil magpapanggap na tayo Sabi pa nga ni Karina. Hindi kita asawa. Masungit na sagot naman ni Marco. Pero mami naman ako ng mga anak mo. Hirit pa nga ni Karina. Seryoso ka ba talagang utusan mo ko? Gusto mo bang mawala ng trabaho? Pagbabanta pa nga ni Marco. Ang laki-laki ng muscles mo pero ang tamad mong magbuhat. Sagot nga ni Karina. Sinamaan naman siya ng tingin ni Marco. Joke lang sir, kau naman di mabiro. Bawi na nga lamang ni Karina. Pagod na bumuntong hininga na nga lamang si Marco at kinuha ang maleta mula kay Karina. At siya na nga mismo ang nagbuhat nito saka inilagay sa compartment ng kotse. O ano, happy? Sarkastikong tanong na nga lamang ni Marco kay Karina. Natatawang tumango nga si Karina at pumasok nga sa loob ng kotse. Sumakay na nga rin si Marco at pinaandar nga ang sasakyan. Kung hindi lang talaga dahil sa mga utang ko, hindi ko talaga gagawin to Ani nga ni Karina habang pinapakailaman nga ang stereo ng kotse ni Marco. Gaano kalaki ba ang utang mo? Usisa nga ni Marco na tila handang magbayad kahit magkano pa nga ito. Actually, hindi naman po talaga sa akin ang mga utang na yon. Nang mamatay kasi ang mga magulang ko, napakaraming utang nila ang naiwan sa akin. Ang daming naghahabol sa akin. Biglaan. Buti sana kung mga gwapo yung naghahabol pero alam mo yun, mukhang goons. Pinagbabantaan pa ang buhay ko. Paliwanag nga ni Karina. Bakit ba ang daming utang ng magulang mo? Tanong na nga ni Marco at nakakunot nga ngayon ang noo. Dahil po sa sugal, nawili sila ng sobra sa pagsusugal. Bumagsak lahat ng mga negosyo ng pamilya namin. At labis kaming nagpakahirap. Na-aksidente ang parents ko. Hindi sila nakaligtas. 18 years old ako noong nangyari yun. Kailangan ko maging independent. At kumayod para may pambayad ako sa mga utang na iniwan nila. Sagot nga ni Karina. Huwag kang mag-alala. Dahil babayaran kong lahat ng utang mo. Basta ayusin mo lang ang trabaho mo. Ani nga ni Marco. Salamat Sir Marco Tugon pa nga ni Karina. Huwag mo na akong tatawaging sir kapag kasama natin ang mga bata. Bilin pa nga ni Marco. So, ano itatawag sa'yo? Tanong nga ni Karina. Marco lang. Marco lang? Okay, Marco lang. Pabirong sabi pa nga ni Karina. At sinama pa nga ang lang na word. Ang ibig kong sabihin, Marco. Just call me Marco. Walang lang. Inis na sabi pa nga ni Marco dahil may pagkasutil talaga itong sa Karina at makulit. Natatawang umiwas na nga lamang ng tingin si Karina. Nagbibiro lang sir Paano ba naman kasi masyado po kayong seryoso? May naisip nga po pala ako. Bakit Marco lang ay tatawag sa'yo? Di ba mag-asawa tayo? Ayaw mo ba ng mahal? Babe, honey, honey bunch, cutie pie, sweetie pie? Sabay inilapit pa nga ng inilapit ni Karina ang mukha kay Marco nang hindi nga niya namamalayan sa pagiging sobrang makulit niya. At kaunti na nga lamang ang distansya ng mukha nila sa isa't isa. Napalunok tuloy si Marco. Nahiya naman si Karina bigla at napaiwas na nga lamang ng tingin at inilayo ang sarili. Change topic na nga lamang si Marco. Siya nga pala, medyo makukulit ang anak ko. Kambal sila at parehong babae. May pagkapasaway kaya habaan mo sanang pasensya mo. Kung sa bagay, siguro magkakasundo kayo kasi pare-parehas kayong makulit. Sabi pa nga ni Marco at ngumisi. Kaso sir, hindi po ako marunong mag-alaga ng mga bata Ngiwi nga ni Karina. May mga yaya naman sila na pwede mong utusan o hingan ng tulong. Pwede mo rin akong tanungin sa mga bagay na tungkol sa kanila. Sagot pa nga ni Marco. Alam mo, never kong naisip na sa isang iglap, magiging nanay ako bigla ng kambal ng mga bata. Isipin mo yun? Virgin mommy ng kambal?
Nakangiting sabi pa nga ni Karina. Napailing na nga lamang si Marco dahil kung ano-ano nga ang sinasabi ni Karina, napakadaldal at napakakulit. Basta, lagi mong tatandaan na ingatan mo sana sila at sana maging mabait ka sa mga anak ko at huwag mo silang sasaktan dahil kung hindi ikaw ang malalagot. Pakiusap nga ni Marco. Oo naman sir, mabait naman po ko eh. Sagot ni Karina. Good. Ngumiti na nga lamang si Marco sabay tango. Nang makarating nga sila sa mansyon, halos mapunit nga ang labi ni Karina. Kakangiti dahil nga sa ganda ng mansyon. Labis na namanghanga ito sa disenyo at laki nga ng mansyon na pagmamay-ari ni Marco. Wow! Ang ganda naman dito sir! Puri pa nga ni Karina. Umupo sa sofa si Marco. Kapag yumaman talaga ako, bibili ako ng 10 ganito sir. Ani pa nga ng makulit na si Karina. May isang mansyon pa ako. Sa'yo na lang. Biglang sabi pa nga ni Marco. Umawang ang labi ni Karina at hindi makapaniwala nga sa sinabi ni Marco. Joker ka talaga sir. Hilaw na natawa nga si Karina. Hindi ako nagjo-joke. Pwede kong ibigay sa iyon. Yung isa kong mansyon. Gayet nga ni Marco. Huwag na sir. Kaya ko namang bumili ng mansyon kapag yumaman na ako eh. Bibilhin ko na lang yung mansyon mo kapag yumaman ako. Dahil mas masarap kaya sa feeling kapag ikaw mismo yung naghirap sa mga nakukuha mo sa buhay. Determinadong sabi pa nga ni Karina. Ikaw ang bahala. Pagkibit balikat na nga lamang ni Marco. Daddy! Biglang sigaw nga ng 2 bata. Lumipat nga ang tingin ni Karina sa 2 batang babae na tumatakbo papalapit nga kay Marco. Halos sabay nga, naniyakap nga ng 2 bata si Marco at pinugpog ng halik. San ka ba nagpunta, Dad? Namiss ka po namin. Nguso nga ni Marie. May dala akong pasalubong. Talaga po, Daddy? May dala po kayong pasalubong? Tanong naman ni Marian na huminga nga, tsaka luminga sa paligid. Tumigil ang mga mata ni Marian kay Karina. Kunot noong hinahagod nga ni Marian ang tingin ng kabuuan ni Karina. Sino siya, Dad? Tanong nga ni Marian. Napalingon na nga rin si Marie kay Karina. Sino ka po? Tanong na nga lamang nito. Tumayo si Marco at naglakad nga papalapit kay Karina. Mga anak, gusto kong ipakilala sa inyo ang mommy nyo. Saad na nga ni Marco. Natigilan nga ang 2 bata at napakurap-kurap. Hindi nila matanggal ang kanilang tingin kay Karina. Siya po ang mommy namin? Pero bakit hindi po namin siya kamukha? Inosenteng tanong nga ni Marie. Sinasabi ba nilang pangit ako pero sa magandang paraan? Bulong na nga lamang ni Karina kay Marco. Natawa si Marco. Maybe. Yung sagot naman ni Marco, kaya napairap na nga lamang si Karina sa kanya. Lumapit nga si Maria at Marian kay Karina at tinitigan nga siyang mabuti. Sinundot-sundot pa nga ni Maria ang kamay nga ni Karina para nga masigurado kung totoong tao nga ito. Ha? Totoo ka nga? Tao ka talaga? Manghang sabi nga ni Marie. Hindi ba ako mukhang tao? Bulong nga ulit ni Karina kay Marco. Ikaw ba talaga ang mommy namin? Ano nga ni Marian? Nagkatingin na naman sina Marco at Karina. Yes, ako ang mommy nyo. Sagot na nga lamang ni Karina at ngumiti. Bakit ngayon ka lang dumating? Sigaw nga ni Marie at tumakbo papunta sa kwarto niya. Nagulantang si Karina at bumaba nga ang tingin niya sa isa pang ang bata na si Marian. Ang sama mo, mommy! Sigaw naman ni Marian kay Karina at tumakbo na nga rin paalis. Mukhang mahabang suyuan ata ang gagawin ko sa mga anak mo ah. Namumutlang sabi pa nga ni Karina kay Marco. Hindi nakasagot si Marco at sinundan ang mga anak niya. Napakamot na nga lamang si Karina sa kanyang ulo. Unang araw ko pa lang pero sobrang stress ko na. Problemadong sabi pa nga niya. May lumapit nga na maid kay Karina at iginiya nga siya sa magiging kwarto nga niya. Masayang tinalunan nga ni Karina ang malaki at napakalambot nga na kama na magiging kwarto niya. Iba talaga kapag mayaman, kasing laki ng buong bahay ko tong kwarto ko dito sa mansyon ah. Manghang sabi pa nga ni Karina at humilata pa nga sa kama.
nang biglang bumukas nga ang pinto at iniluwa nga si Marco. Habang nagtatatalon-talon pa rin na parang bata si Karina sa kama. Kailangan mong kausapin sina Marie at Marian. Anunsyo nga bigla ni Marco. Pero natatawa nga ito sa pinaggagagawa ni Karina. Napabalikwas na nga lamang si Karina. Sorry po sir. First time ko po kasi sa ganito kalambot na kama. Sad na nga lamang nito. Tatanda ata ako nang maaga dahil sa mga anak mo. Galit na galit pa silang dalawa sa akin. Sad pa nga ni Marco. Anak ko? Di ba anak mo sila sir? Anak na natin sila. Matagal na kasing nawala ang mommy nila. Hindi sila galit sa'yo. Nagtatampo lang siguro dahil matagal kang nawala. Sagot nga ni Marco. Anong ako? Iba kayong mommy nila. Depensa naman ni Karina. Di ba? Ikaw ang mommy nila? Ismid pa nga ni Marco. Natawa na nga lamang si Karina. Oo nga pala. Sabay kamot nga ng ulo. Pinuntahan na nga ni Karina ang kwarto ni Marie at Marian. Naabutan nga niyang dalawang bata na nakahiga sa kama at umiiyak. Kahit na hindi si Karina ang tunay nilang ina, biglang nakaramdam ng guilt si Karina. Nalulungkot at nasasaktan din siya para sa mga bata dahil ang babata pa nila para iwan nga ng mommy nila. Naintindihan na nga rin ni Karina kung bakit ito ginagawa ni Marco para sa kanila. Minsan, kailangan nating magsinungaling kung yun ang paraan para hindi masaktan ang mga taong mahalaga sa atin. Dahan-dahang naglakad nga si Karina, papalapit nga sa kama ng mga bata. Marie, Marian? Marahang tawag nga ni Karina sa dalawang bata. Bakit ka pa nandito? Leave us alone po. Pagtataboy pa nga ni Marie kay Karina. Akala ko ba namimiss niyo ang mommy niyo? Ngayong nandito na ako, ayaw niyo ba akong makasama? Pagsusumamo pa nga, nasabi ni Karina. Gusto po namin na may mommy kami. Sagot naman ni Marian. Huwag na kayong umiyak. Nandito na ako at hindi na ulit ako aalis sa tabi niyo, sabi ni Karina. Napangiti si Karina nang masilayan nga ang pagngiti ng dalawang bata. Palaisipan pa rin kay Karina kung bakit iniwan nga ng mommy ng mga bata ang mga cute na batang to. Talaga po, mommy? Hindi ka na po aalis ulit ng matagal? Tanong nga ni Marie. Nakangiting tumanggi naman si Karina. Naguunahan naman sa pagbangon ng mga bata at niyakap nga ng mahigpit si Karina. Nagiiyakan nga si Marie at Marian kaya naiiyak na nga rin. Tuloy si Karina. Nakasilip nga sa pintuan si Marco at nasaksihan nga niya ang pagsuyo ni Karina sa mga bata at ang pagyayakapan nga nila. Nagpaalam na nga muna si Karina sa mga bata dahil tinawag nga siya ni Marco. Sabay nga silang naglakad papunta sa pool area para pribado nga silang makapag-usap. Mukhang nakuha mo agad ang loob ng mga bata. Masayang sabi pa nga ni Marco. Napabuntong hininga si Karina at ibinabad nga ang paa sa tubig ng swimming pool. Mababait naman kasi talaga ang mga anak mo. At kahit naman siguro sa akin mangyari ang nangyari sa kanila, syempre magtatampo rin ako ng sobra. Napakasakit kayang maiwan. Seryosong sagot nga ni Karina at malalim na napaisip. Bakit? Naiwan ka na ba noon? Usisa pa nga ni Marco. Oo, pero hindi ng parents ko. Iniwan ako ng ex ko at ipinagpalit sa best friend ko. Nakakainis, hindi ba? Yung tipong mahal na mahal namin ang isa't isa at masaya naman kami pero bigla siyang nakahanap ng iba at sa kaibigan ko pa talaga. Pagkukwento nga ni Karina at pagak na natawa. May mga tao talagang hindi nakukontento na bigla na lang iiwan yung mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Sabat pa nga ni Marco na tila nga may pinaguhugutan. Kaya rin naiinis ako sa nani ng mga anak mo, Sir Marco eh. Ang sama niya para iwanan ng mga anak niya at hayaan silang lumaki ng walang ina. Ang hirap kaya ng walang ina sa tabi mo kasi feeling mo may kulang palagi sa'yo. Nang mamatay ang magulang ko, grabe yung pagluluksa ang ginawa ko. Sobrang hirap mag-isa. Ang hirap ng walang magulang na aalalay sa'yo. Mahabang litanya nga ni Karina at tumingala pa nga sa maliwanag na kalangitan.
Paano namatay ang parents mo? Seryosong tanong nga ni Marco dahil parang may humaplos nga sa kanyang puso dahil sa kwento nga ng babae. Kahit na nga ganoon, ang kanyang napagdaanan ay parang positibo pa rin ang kanyang paningin sa mundo at masayahin pa rin siya kung makakasama. Di ba nasabi ko na yun sa'yo, sir? Na-aksidente silang dalawa tapos walang nakaligtas. Malungkot na sabi na nga ni Karina. I'm sorry and condolences. Sagot pa nga ni Marco. Wala na yun, matagal na yun. Sinubukan mo bang hanapin ang nanay ng mga anak mo, sir? Tanong nga ni Karina at nilingon si Marco. Halos lumuwa naman ang mata ni Karina nang makitang naguhubad na nga ng t-shirt si Marco dahil may balak pala itong lumangoy sa swimming pool. Kumikinang ang abs ni Marco sa mga mata ni Karina. 8 na pandesal, yummy! Bulong pa nga ni Karina sa kanyang sarili. Anong 8? Kunot noong tanong nga ni Marco na narinig pa lang sinabi nga ni Karina. Yung pandesal mo. Diretsahang sabi ni Karina na hindi niya alam kung bakit nga niya nasabi yun. Kaagad na napatakip nga sa bibig niya dahil nga sa sobrang kahihiyan. Kahit kailan talaga may pagkataklesa pa rin siya. Pandesal? Nasaan ang pandesal? Tanong nga ni Marco habang palingalinga sa paligid. Bumaba ulit ang tingin ni Karina sa abs ni Marco. Nasa tiyan mo, sir. Charot! Pabirong sabi nga ni Karina at namumula ang mukhang umiwas nga ng tingin. Biglang tumalon nga si Marco sa tubig at halos tumalsik ata lahat ng tubig sa swimming pool kay Karina. Basang-basa tuloy ngayon si Karina. Ang sarap pala ng tubig ng swimming pool, sir. Ngiwi na nga lamang nasaad ni Karina habang pinipiga nga ang nabasa niyang damit. Sorry. Natatawang sabi na nga lamang ni Marco at lumangoy papalapit kay Karina. Napatili na nga lamang si Karina nang biglang hilain nga ni Marco ang paa niya mula sa ilalim nga ng tubig. Bumagsak nga sa swimming pool si Karina at nagsisisigaw. Kaagad na hinuli nga ni Marco ang bewang ni Karina at tinulungan nga itong umangat sa tubig. Napangisi si Marco at habang naaaliw nga na tinitignan si Karina. Wala sa sariling binatukan nga ni Karina si Marco. Sira ulo ka ba, sir? Bahalak mo ba akong patayin, ha? Sigaw pa nga nito at pinaghahampas nga si Marco na parang nga lamang niya itong isang kaibigan at hindi amo. Humagalpak lang sa tawa si Marco. Alam mo bang hindi ako marunong lumangoy, ha? Asik pa nga ni Karina. Natigilan si Marco. Hindi ka marunong lumangoy? Hindi eh. Iling nga ni Karina. Sa tanda mong yan? Natatawang tanong pa nga ni Marco. Wow ha, makatanda naman to. Akala mo naman ang bata-bata mo. Asik nga ni Karina at inirapan nga si Marco. Wala bang swimming lesson sa school niyo dati? Tanong pa nga ni Marco. Sorry, nakapublic lang kasi ako eh. Ismid nga ni Karina. Gusto mo bang turuan kitang lumangoy? Alok pa nga ni Marco. Kaagad namang umiling si Karina at pinilit na nga lamang si Marco na ibalik nga siya sa gilid nga ng swimming pool. Dad, smile po kayo ni Mommy. Sigaw nga ni Marie habang hawak-hawak nga ang maliit nga niyang kamera. Nakatayo naman sa likuran nga niya si Maria na todo nga ngiti na tila kinikilig pa nga sa mommy at daddy nga nila. Oh, smile daw. Bulong nga ni Marco kay Karina. Paano kung makakangiti? Sa lagi na to nilalamig na ako. Reklamo pa nga ni Karina. Napatili si Karina nang bigla siyang buhatin nga ni Marco at iniahon nga sa swimming pool. Nakahinga ng maluwag si Karina at binalingan nga ang dalawang bata. Mag-smile po kayo, kukuhanin ko po kayo ng pictures. Sigaw nga muli ni Marie. Umahon na nga rin ng pool si Marco at tinabahan si Karina. Pwede mo bang akbayan si Mommy, Dad? Tanong nga ni Marian. Oo nga, para cute at sweet. Gatong naman ni Marie at sabay nga silang humagikik ni Marian. Bumilis nga ang tibok ng puso ni Karina nang bigla siyang akbayan ni Marco at hinapit papalapit. Pwede kiss naman po. Ay, kikis na po sila, kiss! Question nga ni Marian. Namutla na nga lamang si Karina at napatingin nga kay Marco. Kaso, huli na nga ang lahat
dahil lumapat na nga ang labi nga ni Marco sa labi ni Karina. Nanlaki naman ang mata ni Karina at sobrang nabigla sa ginawa ni Marco. Well, we can't say no to them. Depensa na nga lamang ni Marco at namumulang umiwas nga ng tingin. Matagal nang single si Marco at si Karina pa lang ulit ang babaeng nahalikan niya pagkatapos nga ng napakaraming taon. Hindi niya tunay na asawa si Karina at wala nga silang relasyon, pero kakaibang kilig nga ang daramdaman ni Marco nang mahalikan nga niya si Karina. Kinilig nga ng husto ang dalawang bata at nagtilian pa nga habang pinagmamasdan nga ang pictures na nakuha nga nila. Bakit mo kayo nalikan, Sir Marco? Bulong nga ni Karina at hindi pa nga rin makapaniwala sa nangyari. Sorry, I didn't mean to do that. Ayoko lang talagang madisappoint ang mga bata kaya hinalikan kita. Huwag kang masyadong feeling. Sabi pa nga ni Marco habang kabado. Napangisi na nga lamang si Karina. Yung mga bata ba talaga o ikaw? Chumachancing ka lang ata sa akin, sir eh. Baka naman type mo ko. Pangasar pa nga ni Karina. Asa ka, hindi kita type. Pagtanggi nga ni Marco at tinabutan nga ng tuwalya si Karina. Sa bagay, mukhang hindi ako yung tipo ng babaeng magugustuhan mo ni hindi ako mayaman. Sagot pa nga ni Karina. Natahimik nga si Marco at napatitig sa babae. Magbibihis lang po ako, sir ah. Paalam na nga lamang ni Karina at pumasok nga sa loob ng bahay. Naguunahan sa pagtakbo papalapit kay Marco ang dalawang bata. Dad! Dad! Tignan mo po yung picture, so ang cute niyo po ni Mommy. Excited nga na ipinakita nga ni Marie ang pictures na kuha niya. Nakasilip naman si Marian. Mommy is so pretty po talaga, sa kanya siguro po kami nagmana, Daddy, ano? Ani nga ni Marian. Oo, maganda nga ang mommy niyo. Nakangiting sabi nga ni Marco habang nakatingin sa picture nilang dalawa ni Karina. Hindi niya maiaalis ang tingin sa mukha ni Karina. Do you love her, Dad? Biglang usisa pa nga ni Marie. Natigilan nga si Marco at hindi nakasagot. Para maiwasan nga ang tanong, inaya na nga lamang niya na pumasok nga sa loob ng bahay ang mga anak niya. Ilang minuto ngang nakakulong si Karina sa CR at tinititigan nga ang kanyang sarili sa refleksyon sa malaking salamin. Napahawak nga siya sa labi niya at naalala ang paghalik ni Marco sa kanya kanina sa swimming pool. Teka, tama ba to? Bakit parang may crush na ata ako kay Sir Marco? Maloloka na ata ako. Hindi to pwede. Hindi kami bagay at saka nandito ako sa mansyon nila para magpanggap bilang nanay ng mga anak niya. At hindi para maging crush siya. Sabi pa nga ni Karina sa kanyang sarili. Pero wala namang masama kung magiging crush ko si Sir Marco kasi single naman ata siya. At crush ko lang naman siya. Hindi ko naman siya jojowain. Dagdag pa nga ni Karina at inis na ginulo nga ang buhok niya. May kumatok nga sa pinto ng banyo. Mommy, kailan ka po lalabas? Tanong nga ni Marian mula sa labas nga ng banyo. Nagmamadaling lumabas nga ng banyo si Karina. Marian, kanina ka pa ba dyan? Tanong nga ni Karina at hinaplos nga ang buhok ni Marian. Umiling si Marian. Sorry po na pumasok ako sa kwarto mo. Bukas po kasi yung door eh. Ani nga ni Marian. Ayos lang, hindi ako galit. Sagot na nga lamang ni Karina. Luminga sa paligid nga si Marian. Bakit po dito ka nakatulog sa guest room? Bakit hindi po kayo magkatabi ni Daddy? Eh di ba mag-asawa naman po kayong dalawa? Nagugulhang tanong nga ni Marie. Napakamot na nga lamang si Karina sa kanyang ulo. Makalat kasi yung kwarto ng daddy mo ngayon eh, kaya dito na muna ako. Paliwanag nga ni Karina. Eh bakit po makalat? Napaka-organize po ni Daddy. Ayaw nga po ni Daddy ng makalat eh. Hunot noong sabi pa nga ni Marian. Gusto mo bang kumain ng cookies? Pag-iba na nga lamang ni Karina ng usapan. Hindi niya kasi alam kung anong isasagot nga niya kay Marian. Marunong ka bang mag-bake ng cookies, Mommy? Manghang tanong pa nga ni Marian. Nakangiting tumango naman si Karina at isinama na nga si Marian papuntang kusina. Sumunod na nga rin si Marie sa kanila. Inalalayan na nga ni Karina ang mga bata. Paupo nga sa upuan bago niya inihanda ang mga ingredients. Sino pong nagturo sa'yo mag-bake, Mommy? Tanong pa nga ni Marie.
Yung mama ko, sagot ni Karina. Mama mo po, so lola rin po namin? Tanong nga ni Marian. Oo, pero nasa heaven na siya, sagot ni Karina. Saan po ba yung heaven? Pwede po ba tayong pumunta doon? Sabi po kasi nila maganda daw po doon eh. Inosenteng tanong pa nga ni Marie. Nanlaki naman ang mata ni Karina at nabitawan pa nga ang hawak niyang bowl. Pwede naman, pero wag muna ngayon ah. Ang babata niyo pa eh. Paliwanag pa nga ni Karina. Ikaw po, pwede ka bang pumunta doon sa heaven para puntahan po sila lola? Sabat naman ni Marian. Napa-sign of the cross na nga lamang si Karina. Diyos ko Lord, pinagdarasal na ata ng mga batang tong kamatayan ko eh. Sabi na nga lamang ni Karina sa kanyang isipan. Nang biglang, anong ginagawa niyo? Tanong nga ni Marco, nakakapasok nga lang sa kusina. Direktang napatingin nga si Karina sa labi nga ni Marco at naalala nga niya ang paghalik nga ni Marco sa kanya. Mariing pumikit nga si Karina at tumiwas nga ng tingin. Magbe-bake po si Mommy, Daddy, sagot nga ni Marie. Marunong ka mag-bake? Tanong naman ni Marco at tumupo na nga sa katabi nga ng bata. Oo, reyna ata ako ng kusina. Pagmamayabang pa nga ni Karina. Marunong ka ring magluto ng ibang pagkain? Usisa pa nga ni Marco. Tumango si Karina. Hindi lang basta marunong. Magaling din ako magluto ah. Bala ko ang magtayo ng restaurant kapag yumaman na ako eh. Ani pa nga ni Karina. Pero mayaman naman po tayo, Mommy ah. Pwede ka pong bilhan ng restaurant po ni Daddy. Nakangusong saad pa nga ni Marian. Natawa na nga lamang si Marco kaya inirapan nga siya ni Karina. Ano bang ibebake mo? Cookies, agarang tugon naman ni Karina. Pungalumbaba nga si Marco sa mesa at binalingan nga ang mga anak niya na aliw namang nakatingin nga kay Karina. Pulbo po ba yan, Mommy? Tanong nga ni Marian sabay turo nga sa harina. Natatawang umiling nga si Karina. Hindi, Marian. Harina to. Kakailanganin ko to para makagawa tayo ng cookies, okay? Paliwanag pa nga ni Karina. Alis ako ngayon dahil may meeting ako. Pwede mo ba akong tirahan ng cookies? Gusto ko sanang tikman eh. Biglang sabi pa nga ni Marco at tumayo na nga mula sa kanyang kinaupuan. Oo naman. Nakangiting sagot naman ni Karina. Isa-isang hinalikan nga ni Marco ang mga anak at mga alis na nga sana pero biglang sumigaw si Marie. Dad, bakit wala pong goodbye kiss si Mommy? Tanong nga ni Marie. Nagkatinginan nga sila kanina at Marco. Nilapitan nga ni Marco si Karina at pinatakan ng halik sa noo. Ang chancing mo talaga, mariing sinabi pa nga ni Karina. Pasalamat ka nga, hinalikan pa kita eh. Bulong na nga lamang ni Marco. Wow, thank you ha. Sarcasticong sagot pa nga ni Karina at bahagyang itinulak nga si Marco palayo sa kanya na parang hindi nga niya ito boss. Bye wife. Pangungulit pa nga ni Marco, sabay kinindatan pa nga si Karina bago nga siya tuluyang naglakad paalis. Halos mangisay na nga si Karina sa sobrang kilig sa loob-loob niya. Ang lakas kasi talaga ng apil ni Marco at makalaglag panty ang kagupuhan. Kaagad ipinatikim nga ni Karina ang mga cookies at nagustuhan naman ito ng mga bata. Naglagay rin si Karina ng cookies sa ibang karapon para nga kay Marco dahil yon ang bilin nga ni Marco sa kanya kanina. Gabi na nga, nang makauwi si Marco at pareho na ngang tulog, si Karina at ang mga anak niya. Hindi nakita ni Marco ang guest room at nabutan nga niya si Karina sa kwarto ng mga bata. Hindi kasi makatulog ang mga bata kanina kaya binasahan nga sila ng kwento ni Karina. Nakangiting tinignan nga ni Karina ang mga bata na mahimbing nga na natutulog sa kama nila. Sir Marco, nakauwi ka na pala. Ani nga ni Karina at lumabas nga ng kwarto para lapitan nga si Marco. Mukhang pagod na pagod yung mga bata. Puna pa nga ni Marco. Napagod nga kasi naglaro kami kanina. Natatawang sagot na nga lamang ni Karina. Nasaan na yung cookies ko? Tanong nga ni Marco. Nasa kusina. Gusto mo bang kainin na? Halika na. Ani pa nga ni Karina at hinila na nga si Marco papuntang kusina. Inihain na nga ni Karina ang cookies sa harapan nga nito. Kaagad naman itong tinikman ni Marco. Anong lasa? Masarap ba?
Curious nga na tanong nga ni Karina habang pinapanood nga ang bawat pagsubo at reaksyon ni Marco sa cookies. Pwede na. Paghibit balikat na nga lamang ni Marco. Pwede na pero naka-4 na cookies ka na kaagad. Ismid pa nga ni Karina. Natawa na nga lamang si Marco. Sabay sabing, "Fine, masarap yung cookies na ginawa mo, pwede mo itong gawing business." Suwestyon pa nga ni Marco. Actually, naging business ko naman na ito noon eh. Lalo na noong high school pa ako, para magkaroon ako ng extra money. Marami kasi akong gustong bilhin. Kaya lang, nahihiya kasi akong humingi ng pera sa parents ko eh. Kaya yun, nagbenta ako. Masayang pagkukwento pa nga ni Karina. Salamat din. Dahil tinanggap mo ang trabahong to, Karina. Biglang sabi naman ni Marco, out of the blue. Napangiti si Karina. Oo naman sir, sayang rin yung sweldo at isa pa. Ang babait kaya ng mga anak mo. Napangiti na nga lamang sila at hindi maiwasang magkatitigan. At makalipas ang ilang minuto, napaiwas ang tingin sa isa't isa at namumula nga ang kanilang mga pisngi. Makalipas ang 1 buwan, ay mas lalong naging malapit nga si Karina sa mga anak ni Marco. Naging close rin sila lalo ni Marco at naging malapit na nga rin sila sa isa't isa. Mami, punta po tayo ng mall! Nakangusong pag-aya nga ni Marian. Tumigil nga sa pagtitiklop ng mga damit si Karina at nilingon ng 2 bata na parehong nakaupo nga sa kama at nakatingin nga sa kanya. O sige, maligo na muna kayo tapos pupunta tayo ng mall. Sagot nga ni Karina. Yay! Thank you, Mommy. The best ka po talaga. Tili nga ni Marie at nakipagunahan pa nga sa pagtakbo palabas nga ng kwarto ni Karina. Sa tagal na nakasama nga ni Karina ang mga bata, ay parang tunay na anak na nga ang turing niya sa mga to. Hindi naman kasi mahirap palagaan si Marie at Marian dahil mababait itong mga bata. Tinawagan ni Karina si Marco para ipaalam ang pagalis nga niya kasama ng mga bata. Buti na lang at pumayag naman si Marco pero hindi siya makakasama dahil sobrang busy nga niya ngayon sa opisina. Inihatid nga sila ng driver sa mall at kagad hinila nga ng mga bata si Karina papunta sa toy store. Gusto ko yan, Mom! Sabi pa nga ni Marie, sabay turo nga sa isang malaking dollhouse. Ako rin po, Mommy! Sabat naman ni Marian at kinuha ang dollhouse. Okay, bibilhin natin yan. Pumili pa kayo ng mga gusto nyo. Ani nga ni Karina. Marami kasing pera si Karina dahil kakasahod lang niya kay Marco at binigyan nga rin siya ng allowance ni Marco. Karina? Tawag nga ng isang babae. Gulat na napalingon nga si Karina sa pinsan niyang si Stacy. Stacy! Pinsan! Kabadong sabi nga ni Karina at pilit na ngumiti. Pasimple nga niyang sinulyapan ng mga batang kasama niya. Nandito ako para ibili ng toys ang anak ko. Ano nga palang ginagawa mo dito sa toy store, Karina? Usisa nga ni Stacy. Mommy, bumili rin po tayo ng toy cars. Sabi naman bigla ni Marian, sabay hila nga sa dulo ng damit nga ni Karina. Mommy? Kaninong anak ko mga yan? Natatawang tanong naman ni Stacy. Pinandilatan nga ni Karina ng mga mata si Stacy. Bakit Mommy ang tawag sa iyo ng batang yan? Kunot toong tanong pa nga ni Stacy. Mommy, let's go na po! Aya nga ni Marian habang hila-hila ang shopping cart. Mga anak mo ba sila, Karina? Kailan ka pa nagkaanak? The last time I check, matagal ka ng single at virgin ka pa, diba? Sino nakabuntis sa'yo? Panguusisa pa nga ng madaldal na si Stacy. Tinakpan na nga lamang ni Karina ang bibig ni Stacy. Sa susunod ko na ipapaliwanag, Stacy. Kailangan na naming umalis. Ani nga ni Karina at hinila nga ang mga bata papuntang counter. Mommy, sino po yun? Hindi ko kilala eh. Sagot nga ni Karina at pagsisinungaling kay Marie. Hindi na nga rin nangulit pa si Marie at pinagtuunan na nga lamang ng pansin ang mga nabili nga nilang laruan. Gusto ko sanang mag-picnic tayo kasamang mga bata. Pagpaplano nga ni Marco habang kasabay niyang umiinom ng kape si Karina sa kusina. Nakasandal nga sa sink si Marco at titig na titig kay Karina. Ang init.
Reklamo nga ni Karina dahil napaso nga ang dila niya sa sobrang init ng kapeng iniinom niya. Palamigin mo kasi muna. Natatawang sabi nga ni Marco at lumapit kay Karina. Alam mo, hindi ko talaga gets ang mga Pinoy. Kapag mainit ang kape, gusto nilang palamigin. Pero kapag malamig naman, gusto naman nila na mainit. Buhay nga naman parang life. Simangot na nga lamang ni Karina. Magulo talaga tayong mga Pinoy. Nagkakape kahit sobrang init ng panahon. Kaya unique tayo eh. Natatawang dugtong nga ni Marco. Ano nga pala yung picnic na sinasabi mo? Pag-iiba nga ni Karina sa usapan. Ang sabi ko, gusto ko sanang mag-picnic tayo kasama ang mga bata. Ngayong Sabado na sana kasi hindi ako busy. Paliwanag nga ni Marco. Magandang idea yan, Sir Marco. Para naman makabanding mo rin sila. Palagi ka nalang busy. Nakangiting comment nga ni Karina. Anyway, nabayaran ko na nga pala ang lahat ng utang mo. Wala ka nang poproblemahin pa. Gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos at lalakihan ko palalo ang sweldo mo. Sabi pa nga ni Marco. Alam mo, pinasok ko ang trabahong to nang walang alam tungkol sa pagiging isang ina. Ang hirap palang maging isang ina, no? Pero nang makilala ko sina Maria at Marian, doon ko na-realize na ang sarap din pala ng feeling magkaroon ng anak na makakasama mo sa kulitan at saya. Ang sarap din palang maging ina. Masayang sabi pa nga ni Karina. Ilang years akong single dad kaya gets kita. Mahirap at masarap sa pakiramdam ang magkaroon ng mga anak. Lalo na kung alam mong napalaki mo sila ng tama at nabigyan ng sapat na pagmamahal. Sagot pa nga ni Marco. Hindi mo pa rin ba nahahanap ang mami nila? Tanong pa nga ni Karina. Umiling si Marco. Hindi man lang ba niya naisip ang mga anak niya na iniwan sa'yo? Alam mo, napaka-heartless naman niya. Para hindi balikan ng mga cute na bata. Napakahirap kayang lumaki ng walang ina at masakit kapag may ina ka nga pero hindi naman nagpakita sa'yo. Tapos hindi nagpakaina. Malungkot na sabi nga ni Karina. Nang sumapit nga ang araw ng Sabado, ay maagang gumising si Karina para maihanda nga ang mga gamit at pagkain na dadalhin nga nila para sa family picnic nila ni Marco at ng mga bata. Katulong nga ni Karina ang ilang maids sa paghahanda ng pagkain. Sumakay nga sila sa kotse at naguunahan pa nga ang dalawang bata sa pagpasok nga sa loob ng sasakyan habang sa front passenger seat naman umpo si Karina. Nakangiting sumilip sa bintana si Marian. Saan po tayo pupunta, Daddy? Excited na tanong pa nga ni Marian. Sa Lake Park, maganda doon, perfect mag-picnic. Sagot naman ni Marco. Nang makarating nga sila sa park, ay ilan pa nga lamang ang tao dahil maaga pa naman. Naguunahan na nga sa pagbaba ng sasakyan ang dalawang bata kaya kagad nga silang sinundan ni Karina habang si Marco naman ang nagdala ng mga gamit nila. Habang inihahanda nga ni Karina at Marco ang mga gamit at pagkain nila, ay abala naman si Marie at Marian sa pakikipaglaro nga sa ibang mga bata. Inilatag nga ni Marco ang picnic blanket nga sa damuhan saka inilabas nga rin ang mga pagkain nila. Ang saya ni Marie at Marian. Puna nga ni Karina habang umiinom nga ng isang Yakult. Matagal na rin kasi nung huli kaming nagbonding ng ganito. Nakangiting tugon nga ni Marco at umupo nga sa tabi ni Karina. Understandable naman kasi busy ka sa trabaho. At saka, at least, nailabas mo ulit sila ng ganito at makakabanding mo. Sagot naman ni Karina. Thank you, Karina. Ani nga ni Marco at seryosong tinignan nga si Karina. Para sa naman? Tanong ni Karina. Sa pag-aalaga sa amin. I mean sa mga anak ko. Hindi pala ako kasali. Nahihiyang sabi pa nga ni Marco. So sinasabi mo bang hindi kita inaalagaan? May pake pa rin naman ako sa iyo, sir ah. Nguso naman ni Karina. I like you, Karina. Bigla na nga lamang itong sinabi ni Marco. Nasamid nga si Karina at nabigla sa sinabi nga ng kanyang boss. Hoy sir, anong like ang sinasabi mo dyan ha? Ako na naman ang napagtripan mo eh. Namumulang sabi na nga lamang ni Karina. At hilaw na natawa. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Marco dahil para kay Karina,
imposibleng nagustuhan nga siya. Nang katulad ni Marco. Marco is way out of her league. Hindi ako nang titrip, gusto kita Karina. Sana nga, ikaw na lang talagang naging nanay ng mga anak ko. Mas pinahalagan mo sila at minahal mo ng buo at totoo. Seryoso pa nga ring sabi nga ni Marco. Loko ka talaga sir, joker ka talaga. Pagbibiro na nga lamang ni Karina at umiwas pa nga ng tingin. Gusto mo bang halikan kita para lang maniwala ka? Pangahamon pa nga ni Marco. Nabitawan naman ni Karina ang Yakult at natatarantang tumayo. Saka pinuntahan na nga lamang ang mga bata. Natatawang sinundan naman siya ng tingin ni Marco. Ang cute niya kasi. Kumain na tayo. Aya na nga lamang ni Marco nang makalapit nga kina Karina at sa mga bata. Okay daddy. Sagot naman ni Marie, sabay tango. Pinalingan nga ni Marco si Karina. Kumain na tayo, crush. Pili yung sabi pa nga ni Marco, sabay kindat kay Karina. Halos gusto na ngang magwala ng buong sistema ni Karina at kung wala lang siya sa public place, ay baka kanina pa nga siya tumili at nangisay sa sobrang kilig. Napahawak nga si Karina sa pisngi niya. Huwag kang kiligin, sabi nga niya sa kanyang sarili at sinundan na nga si Marco. Nagsimula na nga silang kumain at natatawa na nga lamang silang dalawa dahil sa dami ng ikinwento nga ni Marie at Marian sa kanila. Napakadaldal nga ng mga bata at nakakatuwa ang mga kwento nila. Gusto mo ba ng barbecue? Tanong nga ni Marco kay Karina. Gusto kita. Este yung barbecue pala. Sagot na nga lamang ni Karina at sunod-sunod na napalunok dahil nga sa sobrang kahihiyan. Gusto rin kita. I mean, yung barbecue. Hirit naman ni Marco. Gusto ko rin po yung barbecue, Daddy. Sabat naman ni Marian at inilahad nga ang kamay niya sa harapan ni Marco. Natatawang umiwas ng tingin si Karina at nagpatuloy na nga sa pagkain. Dad, malapit na nga po pala ang family day namin. Sana makapunta po kayo ni Mommy. Anunsyo nga ni Marie. Family day? Kailan ba? Tanong ni Karina. Next month po, Mommy. Please, pumunta po tayong lahat. May fun games raw po sabi po ni teacher. Sagot pa nga ni Marie. Makakapunta ako. Excited na sabi nga naman ni Karina. Ako rin. I-clear ko ang schedules ko. Sagot ni Marco sabay sulyap at kindat kay Karina. Promise po yan Paninigurado naman ni Marie. Dapat mag-pinky swear po tayo, Mommy, Daddy. Suwestyon naman ni Marian. Kagad na ginawa nga ni Karina at Marco ang sinabi nga ni Marian. Pagkatapos nga nilang kumain, maglakad-lakad nga sila paikot nga sa park at kumuha na nga rin ng napakaraming pictures. Gusto ko sanang i-post online pero baka magwala lahat ng mga kamag-anak namin Natatawang saad pa nga ni Karina kay Marco habang nakatingin sa pictures nila. Wala namang masama kung malaman nilang may pamilya ka na. Sagot nga ni Marco habang pinagmamasta ng mga bata. Mahiwindang ang mga buhay nila. Kapag nalaman nga nila na may mga anak na pala ako, alam nilang lahat na birhen pa ako tsaka 6 years old na ang mga anak mo kaya malamang magtataka talaga yung mga yun ng sobra kung kailan ba ako nabuntis. Ani pa nga ni Karina. Tungkol sa sinabi ko kanina na gusto kita. Hindi ako nagbibiro Karina. I really like you. Pag-iiba pa nga ni Marco ng usapan. Baka marinig ka ng mga bata. Suway nga ni Karina. So what? Wala namang mali kasi ang alam nila, asawa kita. Gihit pa nga ni Marco. Napatitig na nga lamang si Karina kay Marco. Matagal na rin gusto ni Karina si Marco pero hindi lang niya magawang aminin ito dahil alam nga niyang hindi sila bagay at ang pagiging pekeng ina ng mga bata lang talaga ang papel niya sa buhay ni Marco at binabayaran lang siya ng lalaki. Hindi mo dapat ako magustuhan, Marco. Malungkot na sabi naman ni Karina. At bakit hindi pwede? Tanong ni Marco. Kasi hindi tayo pwede. Masyado kang mayaman, mataas para magustuhan ako. Sagot ni Karina. E di magiging mahirap ako para pwede na kitang magustuhan. Suwestyon nga ni Marco. Natawa si Karina. Alam mo loko ka. Hindi naman sa ganun.
Ang ibig kong sabihin, masyadong magkaiba ang estado ng buhay natin. Para kang langit at ako naman lupa. Alam ko gasgas na pero ito talaga yung katotohanan eh. Ikaw yung hari, habang ako naman, alila. Gets mo ba yung sinasabi ko, sir? Sir, paliwanag nga ni Karina. Pero napailing na nga lamang si Marco. I don't care, Karina. Pakay ko, kung dukha ka at walang pera gusto na nga kita, diba? Giit pa nga lalo nga ni Marco. Wow, grabe naman sa dukha at walang pera. May pera naman na ako no. Ang harsh mo naman. Asik pa nga ni Karina at humalikip-kip. Nagkatinginan nga silang dalawa at sabay na tawa. Pero gusto nga talaga kita, Karina. Pero kung hindi mo naman ako gusto, ayos lang sa akin. Hindi kita pipiliting magustuhan ako. Kaagad. Pero gagawin ko ang lahat. Sad pa nga ni Marco. Gusto rin naman kita, sir eh. Sagot na nga lamang ni Karina. Napakimi pa nga kanina. Ano? Gusto mo rin ako? Manghang tanong nga ni Marco. Hindi, ang sabi ko gusto ko ng ice cream. Pagdadahilan nga ni Karina at lumapit na nga sa ice cream stall. Napailing na nga lamang si Marco at napangisi dahil nga sa pagiging in denial talaga ni Karina. Natapos nga ang araw na yon na masaya nga silang lahat lalo na nga ang dalawang bata na sobrang nag-enjoy ang pagpipiknik. Maagang gumising nga si Karina para ipaghanda ng breakfast at baon ng mga bata para nga sa pagpasok nila sa school. Noong unang ang mga maids nga ang gumagawa nito pero nagpresenta na nga si Karina na siya na nga daw ang gagawa dahil gusto nga niyang pagsilbihan ang mga bata. Wow, sunny side up! Masayang sabi nga ni Marian lang makita nga ang ulam nila para sa agahan. Maging good students kayo sa school ha. Huwag magpapasaway sa teacher. Bilin pa nga ni Karina sa mga bata. Yes po, Mommy. Sagot naman ni Marie at siya na nga ang nag-lead sa prayer. Hindi na nga nakasabay kumain si Marco sa kanila dahil maaga nga itong umalis para nga daw sa meeting niya. Yaya, nasa loob ng bag nila ang lahat ng gamit nila. Huwag niyo rin kalimutang pakainin sila ng marami para mabusog. Bantayan niyo rin sila ng maigi Utos nga ni Karina sa mga yaya nga ng dalawang bata. Opo, Ma'am Karina. Sagot naman nila. Dahil si Karina na nga lamang ang mag-isang naiwan nga sa bahay nila, minabuti na nga niyang maligo at magayos para makipagkita nga sa pinsan niyang si Stacy. Magmula kasi nung nagkita nga sila sa toy store, palagi na nga siyang kinukulit nito dahil curious nga siya kung bakit may anak na nga raw si Karina wala naman daw tong jowa. Sa isang coffee shop nga sila nagkita at naunang dumating si Stacy. Buti naman at sinipot mo na ako, pinsan. Pabirong sabi pa nga ni Stacy nang makita nga si Karina. Wala akong choice Ang kulit mo Simangot naman na saad nga ni Karina. Alam mo para ka kasing others. Ang dami mong secrets. Irap pa nga ni Stacy. Nag-order na nga rin pala ako ng coffee para sa'yo. Ani ni Stacy. So ano bang pag-uusapan natin, Stacy? Tanong nga ni Karina. Syempre, tungkol dun sa mga batang kasama mo. Tinawag ka nilang mommy nung araw na yun Curious talaga ako kung bakit ka nila tinawag na mommy. Sagot pa nga ni Stacy. Mga anak ko sila. Sagot naman ni Karina. Loka, kailan ka pa nagkaanak hindi ka pa nga nabuntis Natatawang sabi naman ni Stacy. Hindi totoong anak. Binabayaran ako para magpanggap bilang mommy nila. Paliwanag nga ni Karina. Ha? Anong trip yan? Mommy for hire, ganun? Usisa pa nga ni Stacy habang nakakunot nga ang noo. Parang ganun na nga. Yung boss ko kasi may 2 anak at iniwan sila ng mommy nila. Kaya naghanap ang boss ko ng magiging panandaliang mommy nila. Temporary mommy, ganun. Habang sa hindi pa nga siya handang magpaliwanag sa mga to. Litaan niya nga ni Karina. Sinong boss? At bakit mo pinasok ang trabahong yan, Karina? Usisa nga ni Stacy. Yung boss ko sa restaurant at yung tatay ng mga bata ay iisa. Nung una pinasok ko to dahil sa malaking sweldong bibibigay ni Sir Marco pero
Sa katagalan gusto ko na nga lang maging tunay na ina nila eh. Sagot nga ni Karina. Are you out of your mind, Karina? Kahit saang anggulo natin tignan, mali ang ginagawa nyo. Niloloko niyo ang mga bata. Sermon pa nga ni Stacy. Alam ko yun, Stacy. Pero sinabi naman sa akin ni Marco na malapit na nga niyang aminin ang totoo sa mga bata. Kailangan lang niya ng perfect timing. Ayaw niya kasing masaktan ng mga to. At kahit ako, nagdadalawang isip na nga rin kung gusto ko bang aminin sa kanila ang totoo. Mas humirap nga habang tumatagal. Paliwanag nga ni Karina. Napamahal ka na kasi sa mga bata. Mahihirapan ka na talagang makaalis dyan, Karina. At baka naman, napamahal ka na rin sa daddy ng mga batang yan. Ani pa nga ni Stacy. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Karina. In love ka na nga sa Marco na yan, no? Sa bagay, wala namang mali as long as pareho kayong single, sabi ni Stacy. Ang tagal kong naging single, Stacy, tapos bigla silang dumating sa buhay ko. Gusto ko na nga lang hingin sa Panginoon na sana ako na lang yung naging totoong nanay ng mga batang yun. Napakasarap kaya nilang alagaan tsaka mahalin. Hindi ko na sila kayang iwan. Malungkot na sabi pa nga ni Karina. Pero alam mo namang deserve ng mga batang yun ang katotohanan, 'di ba? Insan, hindi sila pwedeng lumaki na lang na puno ng kasinungalingan. Kahit pa maganda ang dahilan nyo. Alam ko, tango naman ni Karina at napabuntong hininga na nga lamang at napaisip. Pag-uwi ni Karina sa bahay, bumungad nga sa kanyang isang babae na nasa mid-40s. Ang tanda, maganda ito at hindi mapaghahalataan ang edad niya dahil nga sa ganda ng kutis at pagmumukha niya. Excuse me po, sino po kayo? Magalang pa nga na tanong nga ni Karina. Pumihit nga ang ginang paharap kay Karina. Ikaw dapat ang tatanungin ko, miss. Bagong maid ka ba dito? Tanong nga ng babae. Nabay pagkamataray pa. Dito po kami nakatira ng mag-ama ko. Paliwanag ni Karina. Hinagod siya nang tingin ng babae. Mag-ama mo? The last time I check ay dito nakatira ang anak kong si Marco at ang dalawa kong apo na sina Marian at Marie. Kunot noong sabi pa nga ng ginang. Sila nga po yung mag-ama ko. Teka, anak niyo po si Marco? Gulantang na tanong nga ni Karina. Ako si Janice, ang mommy ni Marco. At nasisigurado kong hindi ikaw ang ina ng mga apo ko. Matagal nang hindi nagparamdam ang mommy nila at matagal ko na rin siyang kilala. Hindi mo siya kamukha unless nagparetoke ka at binago ang itsura mo. Namutla si Karina at tila naubusan ng sasabihin. At anong sinasabi mong ikaw ang ina ng mga apo ko? Anong ibig sabihin nito? At saan ka naman napulot ni Marco? Tanong nga ni Janice. Bumukas nga ang pinto at pumasok na dito si Marco. Napawisan dahil nga sa sobrang pagmamadali. Ma, hindi mo naman sinabi ka agad sa akin uuwi ka pala. Saad nga ni Marco at niyakap nga ang kanyang ina. I need your explanation, Marco. Anong ibig sabihin ng babaeng to? Paano siya naging ina ng mga anak mo? Hindi nga siya. Si Chanel, usisa pa nga ni Janice. Nagkatinginan sina Marco at Karina. Ma, mamaya ko na lang po sasabihin. Ani naman ni Marco. Mamaya, hindi na ako makapaghintay pa, Marco. Kailangan ko na ng kasagutan. Giit naman ni Janice. At inarkohan nga ng kilay si Karina. Nahihiyang yumuko na nga lamang si Karina para maiwasan ang tingin ni Janice. Labis na natakot nga si Karina sa ginang. Ma, binabayaran ko si Karina para magpanggap na mommy ni Marie at Marian. Pag-amin nga ni Marco sabay sulyap kay Karina. Ano? Anong magpanggap? You don't have to do this, Marco. Paano mo nagawang magsinungaling sa mga anak mo, sa mga apo ko? Galit na untag pa nga ng mommy ni Marco na si Janice. I'm sorry, ma. Ito lang kasi ang alam kong paraan para hindi na sila malungkot pa. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko na iniwan sila ng mommy nila. Ayoko silang masaktan. Depensa nga ni Marco. At sa tingin mo ba, hindi sila masasaktan kapag malaman nilang totoo? My gosh, Marco! Matanda ka na para malaman ang tama at mali. Buti na lang talaga at umuwi ako galing Paris. Kundi,
Hindi ko talaga ito malalaman. Sermon pa nga ni Janice. Ma, please. Matatapos na rin naman to dahil balak ko rin naman na aminin sa mga bata ang totoo. Sabi pa nga ni Marco. At gaano katagal, Marco? Mariing tanong ni Janice. 6 months. Mas lalong nagwala nga si Janice. 6 na buwan yung niloko ang mga apo ko? Paano nyo na kayang gawin to? Pinaabot mo ng ganito katagal, Marco. Hindi mo man lamang ba naisip kung gaano nga sila kalungkot pag nalaman nito? Kung anong mararamdaman nila? Mas mabuti pang ipinaalam mo sa kanila ang masakit na katotohanan kaysa masayang kasinungalingan. Galit na sabi pa nga ni Janice. Ma, I'm sorry. Ito kasi ang tingin kong tama. Pangangatwiran nga ni Marco. Kahit kailan, hindi magiging tama ang pagsisinungaling, Marco. Kahit gaano pa kaliit o kahit may maganda pa na dahilan. Asik ni Janice. Ma, calm down. Aayusin ko po to. Pagpapakalma naman ni Marco sa mami niya. Kakalma lang ako kapag napalayas mo ng babaeng to. Ayoko makita ang pagmumukha niya dito sa mansyon. Utos pa nga ni Janice. I can't do that, ma. Sagot ni Marco. At bakit hindi? Tanong nga ni Janice na tila sinusuri nga ang reaksyon ni Marco. Kasi mahal ko po si Karina, ma. Mahal ko na siya at ayoko siyang umalis. At siya ang gusto kong maging nanay na ng mga anak ko. Seryosong sabi ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Karina at kinurot si Marco. Loko ka? Sarap pa talaga ng mami mo? Bulong ni Karina at hiyang-hiya. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Marco? Ilang buwan pa lang kayong magkasama tapos mahal mo na siya kaagad? Baka naman ginayuma ka lang ng babaeng to. Saad nga ni Janice. Mawalang galang na po. Sobra na po kayo, Ma'am Janice. Alam ko po na may mali po kaming nagawa pero hindi ko po ginagayuma ang anak nyo. Wala akong ginawang masama at mahal ko pong mga bata. Pagtatanggol nga ni Karina sa kanyang sarili. Mahal? Hindi mo sila totoong mahal. Kasi kung totoong mahal mo sila, hindi ka dapat tumatanggap ng bayad. Wala ka dapat tinatanggap na pera mula kay Marco. Sagot ni Janice. Para malaman niyo po, 2 buwan na po akong hindi sumasahod kasi ginusto ko po at ako mismong nagsabi kay Marco na wag na po akong bayaran. Saad naman ni Karina. Natigilan si Janice. Kahit na, palalayasin pa rin kita. Umalis ka na. Mariing sabi nga ni Janice at tinalikuran na nga sila. Let's talk. Sigaw nga ni Marco at sinundan ng mami niya. Kagad na umakyat nga si Karina sa kwarto niya at nagimpake. Mabilis na nilisan nga ni Karina ang mansyon at bumalik sa maliit niyang bahay. Nang makauwi ang mga bata, galing nga sa school, hindi na nga nito naabutan pa si Karina. Ipinaliwanag na nga rin ni Janice at Marco ang katotohanan sa mga bata. At labis nga ang sakit at galit na naramdaman ng mga to. Sobrang umiyak sila Maria at Marian. Matalinong bata pa man din ng mga to. Dahil nga sa nalaman nila, nasaktan talaga sila. Kahit kasi hindi nila tunay na ina si Karina, never namang ipinaramdam ito ni Karina sa kanila. Nasaktan talaga sila sa pagalis ng babae. Minahal sila ng totoo ni Karina at itinuring na parang tunay na mga anak. Inumaga na nga rin kakaiyak si Karina. May kumatok sa pinto at nang buksan nga niya ito, bumungad sa kanya si Marco. Anong ginagawa mo dito, Sir Marco? Umalis ka na. Tapos na ang pagtatrabaho ko para sa'yo. Walang emosyong sabi ni Karina. Alam ko pero gusto kitang makausap, Karina. Ani nga ni Marco. Tungkol sa naman, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Yung sinabi ko kay Mommy na mahal kita at totoo yun. Mahal na kita, Karina, at hindi ko kakayaning mawala ka sa akin. Napamahal ka na rin sa mga bata. Huwag mo naman kaming iwan. Sabi nga ni Marco. Kalimutan niyo na ako. Tama ang mommy mo. Maling niloko natin ang mga bata. At dapat nung una pa lamang sinabi ko na nga sa kanila ang totoo. Kasi malalaman na rin naman nila. Kalaunan, maling kinunsinti kita dahil nasilaw ako sa perang binayad mo. Gusto ko na lang tapusin to, Marco. Wala na rin naman akong lugar sa pamilya niyo, diba? Dahil sino nga lang ba ako? Nasasaktang sabi nga ni Karina. May sasabihin pa sana si Marco, pero pinagsarahan na nga siya
ni Karina ng pinto at muli na namang umiyak ang babae. Bakit ka naglay sa amin, Daddy? Naiiyak nga na tanungan ni Marian nang puntahan nga sila ni Marco sa kwarto nila. Wala naman po pala kaming mommy pero sabi mo po meron. You're such a liar, Daddy. You hurt us. Asik pa nga nila Marie at Marian. I'm sorry mga anak. Natakot kasi ako na malaman niyo ang totoo. Napakasama akong daddy sa inyo. Tugon nga ni Marco at sobrang nagsisisi sa nagawa niya. Wala na nga po kaming mommy tapos umalis pa si Mami Karina. Kahit siya, iniwan na rin po kami. Bad po ba kaming daughters, Daddy? Bakit lahat po ng tao iniiwan kami? Inosenteng tanong nga ni Marie. Sobrang nadurog naman ang puso ni Marco nang marinig ang sinabi ni Marie. Napaiyak si Marco at napaluhod na nga lamang sa harap ng mga anak. You don't have to cry, Daddy. I know you love us po and sorry dahil nagalit po kami sa'yo. Ani nga ni Marian at pilit na hinila patayo si Marco. Sorry, Daddy, hindi na po namin gagawin yun ulit. Hindi na po kami mad, huwag ka na po cry. Sabi naman ni Marie at niyakap ng mahigpit si Marco. Pasensya na kayo, patawarin niyo si Daddy. Bulungan ni Marco, sa mga bata tumiyak pa rin. But we want Mommy Karina back, Dad. Gusto namin siyang maging mommy ulit. Sana siya na lang po ang mommy namin kasi mahal niya po kami. Gusto ko rin siyang bumalik mga anak. At ginagawa kong lahat para makabalik si Karina. Sagot nga ni Marco. Patuloy pa rin ang pagpunta ni Marco sa bahay ni Karina para makipag-ayos dito. Nakahanap na nga ng trabaho si Karina bilang isang waitress pa rin. At madalas nga siyang dalawin ni Marco sa pinagtatrabahuan niya. Pwede na ba tayong mag-usap, Karina? Tanong nga ni Marco habang nakasandal sa counter at pinapanood si Karina. Inilapag ni Karina ang tray sa counter at nakapamewang nga na hinarap si Marco. Marco, ano na naman ba to? Sad pa nga nito. Masyado na nating nasaktan ng mga bata kaya itigil na natin to. Ani ni Karina. Sa Wednesday na ang family day ni Maria at Marian. Nangako ka sa kanila, di ba? Napupunta ka. Nag-pinky promise pa tayo. Sabi ni Marco. Napabuntong hininga na nga lamang si Karina. Gusto pa rin ba nilang pumunta ako? Baka nga nagtatampo pa rin sila sa akin o kaya galit. Malungkot na sabi ni Karina. Hindi na sila galit sa'yo. At sila nga mismo ang nagsabi sa akin na sabihin sa'yong pumunta ka sa family day nila. Gusto nilang kompleto tayo at umaasa ako mapagbibigyan mo ang mga bata. Ani nga ni Marco. Hindi umimik si Karina pero na-excite nga siyang makita ulit sina Maria at Marian. Isang araw ay pinuntahan nga ni Janice si Karina sa pinagtatrabahuan nga tong restaurant. Naliwanagan na rin kasi si Janice at gusto na nga niyang makipagayos kay Karina. Ma'am, ayoko po ng gulo. Panimula ni Karina. Hindi ako manggugulo, Karina. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Gusto ko lang namang maging okay ang mga apo ko. At siguro nga tama si Marco. Minsan kailangan nating magsinungaling para hindi masaktan yung iba. Naiintindihan ko na ang lahat, Karina. Mali ring ipinagtabuyan kita kahit na ang totoo, napamahal ka na sa kanila. Sincere na sabi naman ni Janice. Napangiti si Karina. Sorry din po, ma'am. Naiintindihan ko naman po kayo eh. At wala po akong kinikimkim na galit sa inyo. Nagpapasalamat akong dumating sina Marco sa buhay ko. Ang dami kong problema noon at maraming beses ko pong gustong sumuko pero biglang dumating si Marco at sina Marian. At nakilala ko rin po ang mga bata ng lubusan. Nabigyan ako ng pag-asang mabuhay ulit nang masaya kasama sila. Tama ka rin po, napamahal na sila sa akin. Sagot nga ni Karina. Mahal ka ng mga anak ko. Lalo na si Marco. Mahal mo rin ba siya, Karina? Tanong nga ni Janice. Opo, pero hindi po ako ang babaeng nararapat para sa kanya. Sagot ni Karina. Don't be too harsh on yourself, Karina. Mabuti kang tao at ikaw ang nararapat para sa anak ko. Please, huwag mong sukuan si Marco at ang mga bata. Mahal na mahal ka rin nila, Karina. At sana makita mo yun. Huling sabi nga ni Janice bago tuluyang umalis ng restaurant.
Sa family day ay sobrang nalungkot nga sina Marie at Marian dahil hindi pa rin dumarating si Karina. Umaasa kasi silang sisipot si Karina sa family day dahil nangako nga ito noon. Nasaan na po siya, Daddy? Baka naman po hindi siya pupunta. I want to see her. Ani nga ni na Marie at Marian. Sorry, late na ba ako? Tanong nga ni Karina na bigla-bigla na nga lamang sumulpot sa likuran nila. Mommy! Sigaw nga ng mga bata at niyakap nga si Karina. Napangiti si Marco. Buti naman at nakapunta ka. Ani nga ni Marco. Ayoko lang magtampo sila. Lalo sa akin at gusto ko silang makita. Ayoko ring sirain ang pangako ko sa kanila. Sagot ni Karina. Thank you, Karina. Sagot ni Marco. Nagsimula na nga ang event at halos lahat ng games ay pinanalo nga ni Karina at ng mga bata. Tuwang-tuwa naman si Marco habang kinukuhanan nga sila ng video. Pagkatapos ng last game ay pagod na umupo nga sa bench si Karina at kagad naman siyang tinabihan ni Marco at tinabutan ng tubig. Karina, salamat dahil napasaya mo ang mga anak ko. Ani nga ni Marco. Mga anak natin, Marco. Nakangiting sabi ni Karina. Ibig bang sabihin okay na tayo? Tanong nga ni Marco. Oo, nagkausap kami ng mommy mo at naliwanagan na ako. Narealize ko na ayoko palang mawala kayo sa buhay ko. Mahal ko kayo, Marco. Mahal kita. Tugon ni Karina. I love you to, Karina. Ang saya ko ngayon. Salamat. Sabi nga ni Marco. Pero hindi pa tayo Ligawan mo muna ako. Pili ang sabi nga ni Karina. Pero yun naman ang ginawa ni Marco at pinatunayan nga niya kung gano'n niya kamahal si Karina hanggang sa hindi nagtagal ay naging sila. After 2 years na pagpasyahan nilang magpakasal, pagkatapos ay nagkaroon pa nga sila ng anak na triplets. Sobrang saya nila dahil sa lumalaki nga nilang pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Marco at Karina. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Emily Borac, Augusto Sarafanan, Juliet Caday, Joyce Tadena, Felicidad Carion, Ellie Manalili, Heidi Cesario, Felma Cabato, Presbyteros Rose, Alma, Berry, Jojo Alcazar, Amalia, Lina Rojas, Elizabeth Cabanilla, Presbyteros Rose, Imelda Forteza, Juby Hernandez, Rosemary Corpus, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Jay's Amazing Stories. Salamat po sa pakikinig and God bless everyone.